Marami ang nagtatanong sa akin kung paano ba magiging matatag ang isang relasyon. Well, ang relasyon kapag ating pag-uusapan, sabi nga ay it takes two to tango. Kinakailangan ay dalawa ang nagtatrabaho dito. Ang dalawa ang may tungkulin sa bawat isa upang mapanatili ang isang mahaba at matatag na relasyon. May 3 punto akong isi-share sa inyo. Number 1 is understanding o pangunawa. To understand the person means to understand yourself. Kilalanin mo muna ang iyong sarili. Sabi nga sa Biblia, while we were yet sinners, Christ died for us. So, lahat tayo makasalanan. Hindi maaari na siya lamang yung mali at ikaw yung tama. Ang tanong, bakit siya nagkamali? Bakit siya nainis? Bakit siya nagalit? Mayroon kang contributory factor sa bagay na yon. Alamin mo yon. At sa ganung bagay, lalawak ang iyong pangunawa. Magkakaroon nga ka ng tinatawag na deep understanding. And in that case, mabilis tayong makakapagpasensya. Mabilis tayong makakaunawa. Mabilis tayong makakaramdam ng attachment. Pangalawa, ang gusto kong idiin ay yung salitang respect. Ito yung pagbibigay galang o tawagin natin respeto. You cannot betray the person you love. Tama ba ako? Without understanding, respect is nothing. God shows His respect to us through the permissive will. Iginagalang ng Diyos kung ano yung gusto mong gawin. We are not created as robots. Kaya't kahit ang Diyos mayroon siyang respeto sa atin. And much more with us, dapat tayo mayroon ding respeto sa Diyos. At kung ikaw ay may respeto sa iyong sarili, may respeto ka sa Diyos, may respeto ka sa iyong kapwa. Sino ang iyong kapwa? Yung iyong karelasyon ang pangunahin dito. Ano ba yung nasa loob ng ating relationship? Ama, ina, mga kapatid, asawa, anak. Ito yung nandoon sa loob ng ating relasyon. And then, outside niyan ay yung mga kaibigan natin, yung mga katrabaho natin. Maraming taong nakapaligid sa atin at kung tayo'y marunong magrespeto sa ating sarili, malamang magkakaroon din sila ng respeto sa atin. Give and take lamang yan. Una, kung wala ka namang respeto sa iyong sarili, paano ka re-respetuhin ng iyong kapwa? Pangalawa, kung hindi ka naman may respeto sa kanya, bakit kanya re-respetuhin? Ganun lamang naman yun. Pangatlo, ay ang commitment. Ano yung una? Understanding. Pangalawa ay respect. At ito na nga yung pangatlo, commitment. Ano ba ang commitment sa Tagalog? Sumpang pangako o tungkulin mo na dapat gampanan. You are committed to do it. Ang commitment ay nagmumula doon sa pag-unawa at pagbibigay galang. Mahirap nating intindihin ang salitang commitment kung hindi tayo marunong magpahalaga doon sa tinatawag na understanding. Mahirap sabihin yung salitang commitment na maisasagawa mo kung wala doon yung respect. So, if you are a person with deep understanding and if you have respect, then commitment is not an issue. Ang tungkulin mo na dapat gampanan ay nakadikit sa iyong pagkatao. Na lahat ay gagawin mo ba para maitaguyod? Ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan ay nasa 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 9. Doon natin yan mababasa.
Kaya kapag ang isang tao ay maraming nalalaman tungkol sa salita ng Diyos, hindi madali sa kanya ang basta na lamang bibitaw sa isang relasyon. Siya ay nakakapit doon. So, if you are really a child of God, you would value relationship the way God value you. Mahalaga ka sa Diyos. Dahil ikay mahalaga sa Diyos, dapat pahalagahan mo ang iyong sarili. At dahil pinapahalagahan mo ang iyong sarili, marunong ka dapat magpahalaga sa iyong kapwa. My prayer is this: your values for a happy and long-lasting relationship ang ating laging asam at dalangin para sa bawat isa sa inyo upang tayo makasumpong palagi ng isang malusog na buhay. Maraming salamat po.